Pinabantayan ho natin itong budget. This budget is really something na we have to guard. Kasi dito nagkaloko-loko eh. Dito naubos ang pera ng taong bayan. Dito naubos yung tax natin. Dito naalangan yung pampagamot ng ibang kababayan natin. Ito walang biro ito ha. Ang dami ho ngayon, kinikwento sa akin. Actually, iba nga humihingi pa sa akin. Wala naman ako maibigay. Ang dami ngayon na hindi na tumigil yung kanilang, anong tawag doon? Hindi sustento eh. Tumigil yung pagpapagamot nila dahil wala na daw budget ang PhilHealth. Ganun katindi. Alam mo yun, parang, wow, ang lupit naman. I mean, paano mo maaatim yun? Paano ka makakatulog nun? Tangina, yung budget na para sana ang panggamot sa kapwa mo, kinuha mo pa. Ibinulsa nyo pa. Tandaan ninyo ha, isa yan sa pinagkuhanan. PhilHealth. Tinanggalan ng budget para may maibulsa yung mga animal na magnanakaw ng mga congressman at yung mga pinuno natin sa Pilipinas. Hindi ko talaga maaatim yun eh. Na parang grabe naman. Pangalawa, hindi lang yun. Pati yung Philippine Deposit Insurance, PDIC, yung tandaan nyo, 100 billion ang tinanggal dun. So pag nagkaloko-loko ang mga bangko, pag nagkaloko-loko ang institusyon pagdating sa pera, hindi masasalo ng insurance. Bakit? Kasi from 400 yun eh. I think for 400 billion. Kasi parang ano yun, kailangan may pondo. Ready sumalo. Ginawang 300. Tapos inilipat yung 100 billion na yun sa unprogram. Saan ka? Which is yung unprogram na yun saan ginamit? Sa GOOS Flood Control Project. So naalangan tayo, walang gagamitin o mababawasan na matutulungan kung sakasakali nagka-bankrupt ang mga bangko, walang may bibigay sa tao. Bakit? Wala, binulsa eh. Tanginan yan, gago talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, napakagago ng gobyerno na to. Itong gobyerno na walang puso. Ganun talaga. Pagka namumuno ay... Gago! Pag ang namumuno ay ngagbang, sabi nga ni Senator Amy, ading... Gago! Hindi na kita kilala, ading. Gago! Hindi ko na nagkakagulo-gulo ng pamumuno mo, ading. Gago! Hindi ako nagsabi niyan. Kapatid niya nagsabi niyan. Nagkakaloko-loko ng gobyerno dahil bangag ka. Gago! Don't ever forget. Yan ang sinabi, buod ng sinasabi ni Senator Amy. Umuwi na tayo kasi napapabayaan mo ng Pilipinas dahil bangag ka pagising pa lang. Gago! Sabi naman ng mga kakampwet, okay lang. Gago! Okay lang. Basta wag lang maupo si BP Sara Duterte, okay lang kahit bangag. Gago! Eto ha, dito ka magtataka. Noong 2022, ang sigaw nila magnanakaw. Bangag si Marcos. Yan ang sigaw nila ha. Sigaw nila yung mga tarantadong mga kakampwet at political analyst nila. Yan ang sinasabi. Pero ngayon, wag na, okay na yun si Marcos. Okay na yan. Ayaw namin si Vice President. Gago! And again, hindi accusation ito ng kalaban ni Marcos, ni BBM. Hindi ho ito as accusation ng politiko. Accusation to ng isang kapatid. Hindi nga accusation ng ginawa niya eh. Kinuwento niya kung anong nangyari. At imagine niyo ha, sabay-sabay to mga political analyst, yung mga bayot political analyst. Dapat i-ano na natin BPA, mga bayot political analyst. Itong mga bayot political analyst na ito, wala. Ang binanatan pa nila, instead na si Marcos, si BBM, ay si Amy pa daw ang may saltek.
Si Amy pa daw ang mali. Si Amy pa daw ang may sayad. Anak ng weteng talaga. Saan ka nakita ng ganun? Pero dati, totally against sila kay Marcos. Diba? Diyan mo talaga makikita yung walang hulog na klase ng ng prinsipyo meron ito mga kakampwet. Wala talaga eh. Kaya tuloy nang galit na si Atty. Rowena Guanzon eh. Dami niya nga sinabi, di ko na lang babanggitin kasi wala naman ako sa otoridad na ikwento sa inyo. Unless pipilitin niyo ako. Lagay niyo muna dyan, pilitin mo. Banat bay, sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na. Hindi kasi maraming sinabi sa amin si Atty. Rowena Guanzon na nakwento sa amin na, eto si ganito. Naku po, puro kaplastikan yan. Si ganito, naku po. Kasi remember, commissioner siya ng COMELEC. Yun yung sinasabi ng paulit-ulit sa amin eh. Hindi nila ako kakayanin dahil commissioner ako ng COMELEC noon. Kilala ko kung sino yung mga lumapit sa akin noon at they tried to bribe me. They tried to bribe me. Kaya nga ngayon, wala silang wala silang masi. Hindi nila, ano lang ang kanilang argumento against Atty. Rowena Guanzon. Alam niyo kung ano lang? Kesyo daw matapobre. Huy, hindi matapobre yan. Alam mo, yan si Atty. Rowena Guanzon. Kakilala ko na yan noon pa, even if iba kulay niyan. Namit ko na yan. Kahit iba pa kulay niyan, hindi yan yung katulad ng mga bayot na mga political analyst. Hindi. Iba ugali niya, napakatinun niyan. Although magkaiba nga lang kayo ng pinapa. Hanggang ngayon naman si Lenny pa rin naman ang gusto niya eh. Hindi naman nagbago na gusto niya ng mga Duterte. Hindi, tinatanong nga namin siya, si Lenny pa rin. Sa katunayan, may na nga daw, may paksyon na sa loob ng mga pinklawan at saka nitong mga, kasi pumapasok tong mga akbayan. Etong akbayan, yung kay Ontiveros, yung grupo ni Ontiveros, yung na ngayon, kasamahan niya yung kanyang matalik na kaibigan na si Llamas, isang political analyst na walang trabaho. Iba pa yung makakaliwa. Iba yun remember iba ang akbayan sa makakaliwa yung mga Makabayan Black, hindi sila akbayan Iba yun. Magkaibang paksyon yan. Nag-away na nga yan dati. Magkaiba talaga silang paksyon. Iba pa yung mga dilawan. Okay? Iba pa yun. Iba pa rin yung mga kakampuit. Magkakaiba yan. Yung dilawan, yung sila, yung isang maingay, yung parang sinto-sinto. Yung dilawan na dilawan yun. Iba pa ang pink. Ang pink, Leni Robredo talaga. Ayan, yan yung yung kulay rosas ang mundo. Mga ganun sila para mga baliw, di ba? Ito namang si Akbayan, bagong pasok ito. Wala nga to sa eksene. Nagmamagaling. Kasama dyan sila Chel Jokno, si Llamas. Although si Llamas, dilawan talaga yun from the very core. Pero kitang-kita nyo naman ang galawan nila ngayon. Umi-ekseda silang lahat. Pero wala namang walang uubra Tapos 'di ba, ngayon meron pang pautot si Palsis. Nakita niyo yung ni Palsis na parang bata, hinahamon niya ng debate si Atty. Guanzon. Tapos ang sabi niya, pag hindi ka pumatol, ibig sabihin yung itsura ni Palsis, yan yung talagang pag nakita ko yan, nako, papanalangin ko yan. Ililehans ko. Nilehans na may huwag ganun banat. Itsura kasi niya talagang itsura ng yung bayot yung bayot na kanal. sabi nga ni Jack, di ba? Yung baklang kanal, parang ganun. Si Palsis. Parang ganun na hindi mo maintindihan. Alam mo, Palsis, kung ako sa'yo, kayo na lang ni Tio Moreno mag-away. Bagay kayo. Hindi, walang biro Palsis.
Kayo na lang ni Tio Moreno mag-away. Hindi ko sinasabing ano si Tio Moreno. Kaya si Tio Moreno pumapatol yan, di ba? Nakita nyo naman makapag-away sa dahig yan. Parang ano din eh. Bagay kayo. Oh. Sana kayo na lang. Wag yun ang idama yung mga may PhD eh. At saka yung mga grabing multi-awarded na may libro na pinag-aaralan ngayon sa UP Diliman. Huwag mo nang itulad sa iyo. Ikaw nga hindi ka nga makasunod sa simpleng dress code sa Supreme Court. Gusto mo pa ng debate? Di ba? Hindi ka kalibel. Huwag kang lumebel. Ang kalibel mo, yung mga katulad lang ni Kristan, yung mga ganun ng level ng utak, yung mga sayad hanggang baba, ganun. Mga ganun level mo. Nagkataon lang na siguro lasing o bangag yung nagpasa sa'yo sa law nung panahon na nag-bar exam ka. Baka ganun. Hindi ko sure Di ba? Mga level ng utak mo, yung mga level lang nilyamas eh. Kaya tigil-tigilan mo yun ng pagiging ano mo. Pangarap mo na makadebate si Attorney Rowena Guanzon. Naghahanap ka lang ng gusto mo lang sumikat. Baka kasi wala ka ng kliyente. Tandaan ninyo ha, etong mga to, wala ho itong trabaho. Hindi ho sila binabayaran sa pag-i-interview ng mga news unless ewan natin. Hindi sila binabayaran dyan. So, ang kliyente lang yan ay yung kumukuha sa kanilang abogado or di kaya mga politiko. Di ba? Yan naman talaga yan. Wala naman pong yan. For them to sustain that kind of lifestyle and to sustain yung kanilang buhay, lalo na pagka mga ganyang karakas. Naku po, mahal yan. Mahal ko. Pagka kumuha ka ng dyan, mahal. Di ba? Kaya kailangan talaga niya i-maintain yung kanyang lifestyle. Yung kanyang para magawa niya yun, kailangan niyang sumikat. Paano siya sisikat? Yung mga tipong awayin mo yung mga katulad ni Attorney Rowena Guanzon, yung PhD. Awayin mo yung mga ganyang bigatin. Para sumikat ka. Kahit na naman sikat kang tanga, sikat ka pa rin. Hindi, alam mo, eto sabi, bakit, paano yun, Banat Bay? Pag pumatol si Attorney Rowena Guanzon, magmumukhang tanga yan si Palsis. Okay lang. Hindi naman po importante sa kanya kung sikat siyang tanga, basta sikat siya. Okay na sa kanila yun. Oo. Saan ka nakakita ng ganyang karakas tas papatol kay Attorney Rowena Guanzon? Yung mga katapat niyan talaga mga matitinding abogado. Ikaw? Sino ka? Kasi nga, pasikat. Yan ang gusto nito niya, sumikat siya. Kasi nga naman, laos na yan eh. At saka kita mo, laki-laki na niya. Nakita niyo ba itsura niyan dati? Parang yan eh, Lazada at saka Shopee. Hindi mo lahat ng Correction. Hindi pala. Yung ibang produkto lang na yung reality versus expectations. Mga ganon. Yan ang karakas. Pag tinignan mo yung dating picture ni Jesus Palsis, di ba? Na parang puro filter, ang payat, mukhang naliligo. Ngayon, shit. Gago! Oh. Yung itsura niya parang hindi mo na alam para bagang Gago! alam mo yung mga bait na laman ng gay bar? Parang ganun Gago! Ganun ang itsura niya. Hindi ko sinabing ganun siya. Pero ganun ang itsura niya di ba? Wala na talaga sa hulog. Kaya nga, kailangan niyan ng traction. Ika nga, kailangan niya sumikat. Pag sumikat siya, yun na yun, di ba? May mga kliyente na siya. May mga consultation, mga ganyan. O di kaya may kukuha sa kanyang abogado. Kung may tanga pang natitira sa mundo na to, ha? Gago! Hindi kasi, napagalitan na yan, di ba, na Supreme Court dahil ata doon sa pananamit niya or something. Kung kukunin yung pang abogado yan, pambihira, simpleng bagay. Hindi maintindihan yan, sama-sama sila niyan. Nila Hedarian, Yamas, mga karakas na ganyan. Ang alam lang yan, mag-English.
Nung pinakikinggan ko yung interview niya tungkol sa budget sa BICAM, alam mo yung ano, yung parang nakikipag-negotiate. Alam mo yung taong nakikipag-negotiate? Yung he wants to sound good, intelligent. So, ganun ang gagawin niya. Yung pagiging, yung madaldal, gagamit ng mga wordings na sablay, yung mga ganun. Kaya nga siya na sub-Saharan, eh. Di ba? Kasi gumamit siya ng sablay. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya minsan. Eh. Basta gumagamit lang siya ng mga words na na pang-nerdak. Alam mo yung mga pang-nerdak? Para lang masabi nung nag-i-interview, ay, talino nito. Ang daming ginagamit na word na hindi namin alam. Hindi nyo lang alam, pero pang-nerdak yung mga yan, yung mga ginagamit niyang words para magmukhang matalino. Pero kung titignan mo ang logic kasi hindi yan sa pag-i-Ingles. Yung correct argument, hindi yan sa pag-i-Ingles. O pag, kahit nga hindi mag-English, yung the way you talk, ang tawag dun sa magaling magsalita, magaling makipag-negotiate. Naintindihan nyo? May mga taong ganun eh. May magaling makapag-negotiate, pero in logic, bobo. Yung kanyang understanding, bobo. Mahina talaga. Alam mo, yung mga katulad niyan, sa tingin ko lang naman, ito yung opinion ko lang naman, mahina talaga. Magkataon lang talaga na magaling mag-English kahit minsan, madalas sa pinupunan nila sa sto na mali-mali English niya. Pero gayon pa man, maraming naloloko yung mga yan sa pag-i-English nila mo ng mga Pilipino. Pag nag-English, putang ina, matalino yan, shit, hayop. Kasi pagka hindi mo pasensya na mga Pilipino ha, pag hindi mo masyadong kabisado, nabibilib ka. Pagka hindi ka masyadong magaling mag-English, nabibilib. Marami sa atin, kasama na ako doon, hindi magaling mag-English. So pagka may narinig na magaling mag-English, wow, galing nito, matalino to. Kasi hindi mo lang naintindihan. Kaya mukha ng matalino. Pero kung patagalugin mo yan, pa-explain mo yan sa kanya, step by step, ano yung mga yon, tingnan mo, mali-mali ang sasabihin yan. Parang si Marcos. Kanya si BBM, magaling lang mag-English. Hindi, totoo naman, di ba? Si Marcos magaling lang mag-English, pero grabe ho ang logic nun. Mana sa kanyang anak. Pareho sila. Masakit sa puso nun, ano? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
Walang